Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Araling Panlipunan, Grade 5, Ikalawang Markahan, Ikawalong Linggo, Unang Araw. Ngayon ay magbalik-aral muna tayo. Isulat ang letrang A kung ugnayan sa Arabong bansa ang tinutukoy sa pangungusap at letrang T naman kung ugnayang China ang tinutukoy sa pangungusap. Isaayos ang mga pinaghalo-halong mga titik sa bawat bilang upang mabuo ang tamang salita. Ating talakayin ang pakikipag-ugnayan sa India. Sa tulong ng mga mangangalakal sa Indonesia ay nakarating sa Pilipinas ang kulturang Indian. Malakas ang impluwensya sa kanila ng Imperyong Srivijaya. Kalaunan ay pinalitan ito ng Imperyong Majapahit. Nagpatuloy ang impluwensya ng kulturang Indian sa mga sinaunang Pilipino. Ang India ay may relihiyong tinatawag na Hinduism. Makikita ang impluwensya ng kulturang Indian sa ating pagpapantig na pagsulat. Humigit kumulang 350 na salita sa Pilipino ang hango sa Sanskrit. Ang Sanskrit ang sinaunang wika ng India. Ilan sa mga salitang ito ay ang sumusunod: diwata, sampalataya, saksi, dusa, parusa, suka, muka, sutla, hari, ama, asawa, maharlika, mutya, kudyapi at sandata. Ang putong at sarong na kasuotan ay nagmula rin sa India. Ang mga kasuotan ng mga Igorota ay kahawig sa kasuotan ng mga Hindu. Ang barong Tagalog ay nakahawig sa tabas at borda sa kurta ng India. Maging ang mga prutas tulad ng mangga, langka at aritahilis ay nagmula rin sa India. Ang mga gulay naman na ampalaya, patola at malunggay ay sa kanila rin nanggaling. Maging ang sampagita at tsampaka ay sa kanila rin nanggaling. Ang paglalagay ng belo at kordon sa mga kinakasal ay sa kanila rin nanggaling. May mga paniniwala rin na sa kanila nagmula katulad ng ang babaeng kumain ng kambal na saging ay magkakaanak ng kambal. Ang dalagang umaawit habang nagluluto sa tapat ng lutuan ay magkakaasawa ng byudo. At ang paglitaw ng kometa ay babala ng taggutom, digmaan at iba pang masamang pangyayari. Ang mga Indiano ay may pagkamatiisin na pag-uugali, mapagpaubayan ng kapalaran sa Diyos at mapagwalang bahala. Ngayon ay dumako naman tayo sa pakikipag-ugnayan sa Japan. Ang mga Hapon ay nagtungo sa ating bansa upang makipagkalakalan at manirahan ayon sa kasaysayan ng sinaunang Hapones. Sila ay nanirahan sa mga purok ng Ilog Cagayan, Golpo ng Lingayen at Maynila. Ang relihiyon sa Japan ay tinatawag na Shintoism, subalit wala itong gaanong naging impluwensya sa ating bansa. Matagal din ang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ng Hapon. Maraming impluwensya sa ating kultura ang mga Hapon. Natutuhan ng mga Pilipino ang pag-aalaga ng itik at pagpaparami ng mga isda.
Natutuhan din ang pagluluwas ng itlog at tuyong isda sa ibang bansa. Natuto rin magpanday ang mga Pilipino kaya nakagawa sila ng iba't ibang uri ng kagamitan sa paggawa. Maging ang paggawa ng alahas ay natutuhan din natin sa kanila. Dagdag pa dito ay ang mga negosyong tingian, ang pagtatabas ng balat ng hayop at ang paggawa ng sandata. Itinuro rin ang paggawa ng katad mula sa balat ng usa. Namana rin natin ang kaugaliang paggalang at pagpapahalaga sa mga nakatatanda. Katulad ng ibang bansa, nakapangasawa rin ang ilang Hapones ng mga Pilipina. Ngayon, isulat ang letrang I kung ugnayan sa India ang tinutukoy sa mga sumusunod na impluwensya sa buhay ng mga Pilipino. At letrang J naman kung ugnayang Japan ang tinutukoy. Ikalawang araw. Basahin ang bawat pahayag. Isulat ang tama kung wasto ang nakasaad at mali kung hindi. Ngayon naman ay sagutan ang mga sumusunod na tanong. Ating talakayin ang pakikipag-ugnayan sa India. Sa tulong ng mga mangangalakal sa Indonesia ay nakarating sa Pilipinas ang kulturang Indian. Malakas ang impluwensya sa kanila ng Imperyong Srivijaya. Kalaunan ay pinalitan ito ng Imperyong Majapahit. Nagpatuloy ang impluwensya ng kulturang Indian sa mga sinaunang Pilipino. Ang India ay may relihiyong tinatawag na Hinduism. Makikita ang impluwensya ng kulturang Indian sa ating pagpapantig na pagsulat. Humigit kumulang 350 na salita sa Pilipino ang hango sa Sanskrit. Ang Sanskrit ang sinaunang wika ng India. Ilan sa mga salitang ito ay ang sumusunod: diwata, sampalataya, saksi, dusa, parusa, suka, muka, sutla, hari, ama, asawa, maharlika, mucha, kudyapi at sandata. Ang putong at sarong na kasuotan ay nagmula rin sa India. Ang mga kasuotan ng mga Igorota ay kahawig sa kasuotan ng mga Hindu. Ang barong Tagalog ay nahahawig sa tabas at borda sa kurta ng India. Maging ang mga prutas tulad ng mangga, langka at aritailis ay nagmula rin sa India. Ang mga gulay naman na ampalaya, patola at malunggay ay sa kanila rin nanggaling. Maging ang sampagita at tsampaka ay sa kanila rin nanggaling. Ang paglalagay ng belo at kordon sa mga kinakasal ay sa kanila rin nanggaling.
May mga paniniwala rin na sa kanila nagmula katulad ng ang babaeng kumain ng kambal na saging ay magkakaanak ng kambal. Ang dalagang umaawit habang nagluluto sa tapat ng lutuan ay magkakaasawa ng byudo. At ang paglitaw ng kometa ay babala ng taggutom, digmaan at iba pang masamang pangyayari. Ang mga Indiano ay may pagkamatiisin na pag-uugali, mapagpaubaya ng kapalaran sa Diyos at mapagwalang bahala. Ngayon ay ating talakayin naman ang pagkikipag-ugnayan sa Japan. Ang mga Hapon ay nagtungo sa ating bansa upang makipagkalakalan at manirahan ayon sa kasaysayan ng sinaunang Hapones. Sila ay nanirahan sa mga purok ng Ilog Cagayan, Golpo ng Lingayen at Maynila. Ang relihiyon sa Japan ay tinatawag na Shintoism, subalit wala itong gaanong naging impluwensya sa ating bansa. Matagal din ang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ng Hapon. Maraming impluwensya sa ating kultura ang mga Hapon. Natutuhan ng mga Pilipino ang pag-aalaga ng itik at pagpaparami ng mga isda. Natutuhan din ang pagluluwas ng itlog at tuyong isda sa ibang bansa. Natuto rin magpanday ang mga Pilipino kaya nakagawa sila ng iba't ibang uri ng kagamitan sa paggawa. Maging ang paggawa ng alahas ay natutuhan din natin sa kanila. Dagdag pa dito ay ang mga negosyong tingian, ang pagtatabas ng balat ng hayop at ang paggawa ng sandata. Itinuro rin ang paggawa ng katad mula sa balat ng usa. Namana rin natin ang kaugaliang paggalang at pagpapahalaga sa mga nakatatanda. Katulad ng ibang bansa, nakapangasawa rin ang ilang Hapones ng mga Pilipina. Punan ang talahanayan ng hinihinging impormasyon. Ngayon naman ay sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Ikatlong araw. Iguhit ang masayang muka kung ang pahayag ay wasto at malungkot na muka kung hindi naman. Gamit ang sagutang papel ay sagutin ang mga sumusunod. Ating talakayin ang pakikipag-ugnayan sa India. Sa tulong ng mga mangangalakal sa Indonesia ay nakarating sa Pilipinas ang kulturang Indian. Malakas ang impluwensya sa kanila ng Imperyong Srivijaya. Kalaunan ay pinalitan ito ng Imperyong Majapahit. Nagpatuloy ang impluwensya ng kulturang Indian sa mga sinaunang Pilipino. Ang India ay may relihiyong tinatawag na Hinduism. Makikita ang impluwensya ng kulturang Indian sa ating pagpapantig na pagsulat. Humigit kumulang 350 na salita sa Pilipino ang hango sa Sanskrit. Ang Sanskrit ang sinaunang wika ng India. Ilan sa mga salitang ito ay ang sumusunod: diwata, sampalataya, saksi, dusa, parusa, suka, muka, sutla, hari, ama, asawa, maharlika, mucha, kudyapi at sandata. Ang putong at sarong na kasuotan ay nagmula rin sa India. Ang mga kasuotan ng mga Igorota ay kahawig sa kasuotan ng mga Hindu.
Ang barong Tagalog ay nahahawig sa tabas at borda sa kurta ng India. Maging ang mga prutas tulad ng mangga, langka at aritailis ay nagmula rin sa India. Ang mga gulay naman na ampalaya, patola at malunggay ay sa kanila rin nanggaling. Maging ang sampagita at tsampaka ay sa kanila rin nanggaling. Ang paglalagay ng belo at kordon sa mga kinakasal ay sa kanila rin nanggaling. May mga paniniwala rin na sa kanila nagmula katulad ng ang babaeng kumain ng kambal na saging ay magkakaanak ng kambal. Ang dalagang umaawit habang nagluluto sa tapat ng lutuan ay magkakaasawa ng byudo. At ang paglitaw ng kometa ay babala ng taggutom, digmaan at iba pang masamang pangyayari. Ang mga Indiano ay may pagkamatiisin na pag-uugali, mapagpaubayan ng kapalaran sa Diyos at mapagwalang bahala. Ngayon ay dumako naman tayo sa pakikipag-ugnayan sa Japan. Ang mga Hapon ay nagtungo sa ating bansa upang makipagkalakalan at manirahan ayon sa kasaysayan ng sinaunang Hapones. Sila ay nanirahan sa mga purok ng Ilog Cagayan, Golpo ng Lingayen at Maynila. Ang relihiyon sa Japan ay tinatawag na Shintoism, subalit wala itong gaanong naging impluwensya sa ating bansa. Matagal din ang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ng Hapon. Maraming impluwensya sa ating kultura ang mga Hapon. Natutuhan ng mga Pilipino ang pag-aalaga ng itik at pagpaparami ng mga isda. Natutuhan din ang pagluluwas ng itlog at tuyong isda sa ibang bansa. Natuto rin magpanday ang mga Pilipino kaya nakagawa sila ng iba't ibang uri ng kagamitan sa paggawa. Maging ang paggawa ng alahas ay natutuhan din natin sa kanila. Dagdag pa dito ay ang mga negosyong tingian, ang pagtatabas ng balat ng hayop at ang paggawa ng sandata. Itinuro rin ang paggawa ng katad mula sa balat ng usa. Namana rin natin ang kaugaliang paggalang at pagpapahalaga sa mga nakatatanda. Katulad ng ibang bansa, nakapangasawa rin ang ilang Hapones ng mga Pilipina. Iguhit ang mga paborito mong kagamitan sa loob ng kahon na namana natin sa ating mga ninuno na impluwensya ng bansa sa India at Japan at pagkatapos sagutin ang pamprosesong mga tanong. Ika-4 na araw. Iguhit ang buong puso kung ang pahayag ay wasto, at wasak na puso kung hindi naman. Basahin mabuti ang mga pangungusap at piliin ang letra ng wastong kasagutan. Isulat ito sa patlang bago ang numero.
Ating talakayin ang pakikipag-ugnayan sa India. Sa tulong ng mga mangangalakal sa Indonesia ay nakarating sa Pilipinas ang kulturang Indian. Malakas ang impluwensya sa kanila ng Imperyong Srivijaya. Kalaunan ay pinalitan ito ng Imperyong Majapahit. Nagpatuloy ang impluwensya ng kulturang Indian sa mga sinaunang Pilipino. Ang India ay may relihiyong tinatawag na Hinduism. Makikita ang impluwensya ng kulturang Indian sa ating pagpapantig na pagsulat. Humigit kumulang 350 na salita sa Pilipino ang hango sa Sanskrit. Ang Sanskrit ang sinaunang wika ng India. Ilan sa mga salitang ito ay ang sumusunod: diwata, sampalataya, saksi, dusa, parusa, suka, muka, sutla, hari, ama, asawa, maharlika, mutya, kudyapi at sandata. Ang putong at sarong nakasuotan ay nagmula rin sa India. Ang mga kasuotan ng mga Igorota ay kahawig sa kasuotan ng mga Hindu. Ang barong Tagalog ay nakahawig sa tabas at borda sa kurta ng India. Maging ang mga prutas tulad ng mangga, langka at aritailis ay nagmula rin sa India. Ang mga gulay naman na ampalaya, patola at malunggay ay sa kanila rin nanggaling. Maging ang sampagita at tsampaka ay sa kanila rin nanggaling. Ang paglalagay ng belo at kordon sa mga kinakasal ay sa kanila rin nanggaling. May mga paniniwala rin na sa kanila nagmula katulad ng ang babaeng kumain ng kambal na saging ay magkakaanak ng kambal. Ang dalagang umaawit habang nagluluto sa tapat ng lutuan ay magkakaasawa ng byudo. At ang paglitaw ng kometa ay babala ng taggutom, digmaan at iba pang masamang pangyayari. Ang mga Indiano ay may pagkamatiisin na pag-uugali, mapagpaubaya ng kapalaran sa Diyos at mapagwalang bahala. Ngayon ay dumako naman tayo sa pakikipag-ugnayan sa Japan. Ang mga Hapon ay nagtungo sa ating bansa upang makipagkalakalan at manirahan ayon sa kasaysayan ng sinaunang Hapones. Sila ay nanirahan sa mga purok ng Ilog Cagayan, Golpo ng Lingayen at Maynila. Ang relihiyon sa Japan ay tinatawag na Shintoism, subalit wala itong gaanong naging impluwensya sa ating bansa. Matagal din ang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ng Hapon. Maraming impluwensya sa ating kultura ang mga Hapon. Natutuhan ng mga Pilipino ang pag-aalaga ng itik at pagpaparami ng mga isda. Natutuhan din ang pagluluwas ng itlog at tuyong isda sa ibang bansa. Natuto rin magpanday ang mga Pilipino kaya nakagawa sila ng iba't ibang uri ng kagamitan sa paggawa. Maging ang paggawa ng alahas ay natutuhan din natin sa kanila. Dagdag pa dito ay ang mga negosyong tingian, ang pagtatabas ng balat ng hayop at ang paggawa ng sandata. Itinuro rin ang paggawa ng katad mula sa balat ng usa. Namana rin natin ang kaugaliang paggalang at pagpapahalaga sa mga nakatatanda. Katulad ng ibang bansa, nakapangasawa rin ang ilang Hapones ng mga Pilipina. Magsagawa ng pagninilay hinggil sa aralin na natutunan. Kopyahin sa kwaderno ang talahanayan. Lagyan ng check ng mga mag-aaral kung ang mga nakalahad sa kasanayan ay nalinang. Sasagutin din ng mga inihandaang tanong. Gamit ang sagutang papel, ikaw ay gagawa ng liham pasasalamat sa bansang India at Japan. Ano-ano ang mga gusto mong ipagpasalamat sa kanila dahil nagagamit pa natin hanggang sa ngayon ang mga impluwensya nila simula noong nakipag-ugnayan sila sa ating mga ninuno? Thank you for watching! Also, don't forget to like,
share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!